Hello, good evening. This is Ray Manguera and you're watching Tech Diario. Para sa ulo ng mga balita. Sa Gizguide, Poco M3 Pro 5G will feature a unique design, 48 megapixel triple cam and 5000 mAh big battery, 18 watts fast charge. Mukhang mabangis itong Poco M3 Pro 5G na to. Sa Noipy Geeks, Realme Narzo 30 Helio G95 90Hz display, 5000 mAh battery and 30 watts charging. Mukhang labanan ito ng mga budget phones pero gaming chipset. Sa Noipy Geeks pa rin, list of Dito telecommunity locations in the Philippines. So kung nabalitaan nyo na nasa NCR na, official lang nasa NCR ang Dito Telecom, ito ngayon ang updated na list ng mga locations na mayroong Dito Network. Kung interesado ka sa mga topic na to, let's start! Sa Gizguide, sa panulat ni Peter Jan PJR Ikogo, Poco M3 Pro 5G will feature a unique design, 48 megapixel, triple cam, 5000 mAh battery, and 18 watts fast charge. So not bad, 18 watts is fast charge na yun. So itong itsura ng Poco M3 Pro 5G, napapansin nyo ba ito? Ito gusto ko ito eh. Unang beses ko nakita ang render nito sa Facebook is napawaw ako. Ang ganda ng pagkakalagay nito. Itong design na to, unique lang kasi wala pang nakakagawa ng ganitong design, di ba? Ang similar lang yata is half lang nito, pero ito kasi parang yes, I think medyo okay ako rito. And the logo Poco okay na rin kahit na may pangalan. I think nakadagdag pa nga sa aesthetic niya eh. So, baba pa tayo. Punta tayo sa specs just in case na curious kayo. Triple camera. Okay. May 19. So, okay lang to. Today pala ito. Alas 8. As for the initial spec, base lang dito sa article, 48 megapixel, triple camera, 5000 mAh. Alam na natin yan. Sinabi na sa title. 18 watts. Yes, alam na rin natin. 6.5 inch. Okay na rin yan. Full HD o 1080p. Dynamic switch tech. Hindi ko alam yan. Unspecified type of high refresh rate. So, pero high refresh rate, supported niyang high refresh rate, hindi lang sinabi rito, hindi na specify kung 90 or 120 Hz. So, malalaman pa yan siguro. Bakit nga ba? Wala pa ba to? Check ko nga kung na-release na to. So, supposedly, so ito na pala siya. Ito na yung full specs. So, LTE 5G, yes, ito yung itsura nyo. Ganda, no? Diba? Mas maganda yung blue, tapos may black dito. Parang wala na, parang naangasan ako. I'm not sure. Tingin nyo, maangas ba? Kasi para sa akin, parang angas na itsura nyo. Black, parang lalaki. Tingnan natin ba? Tingnan pa natin ibang, ayun, 90 Hz. So, supposedly 90 Hz. Base ito kay GSM Arena. 90 Hz, 1080p, Corning Gorilla Glass 3, Android 11, nice. Dimensity 700 5G, that's 7 nanometer. So, actually, wala pa ako nakikitang review about Dimensity 700 5G. So, we'll find out kung talagang pang-gaming itong kanyang chipset. Pero, pagdating sa GPU, I think pang gaming ito, as a mid-range, at least mid-range gaming ito, G57 MC2. So 4GB RAM, 64GB first variant, may 128GB variant and 128 6GB variant. UFS 2.2, that's nice na rin. That's 3 times faster than eMMC 5.1 na internal storage. 48 megapixel. So ito yung triple camera, 48, 2 and 2. Well, yung 48 lang dito may pinaka totoong pakinabang at gagamitin natin. Selfie is 8 megapixel. So, yun, USB 2.0, not much really has changed. Except, yung design, para sa akin may appeal sa akin is yung design niya, which is very nice. And that 5G feature. Itong chipset niya na Dimensity 700 5G, hindi ko pa masyadong pwedeng bigyan ng comments since wala pa naman ako nakikita talaga maraming mga reviews and test kung okay talaga siya for gaming. Yung 5G, good yan. Good. Anyway, malalaman natin sa mga susunod kapag nilabas na ng mga Pinoy Tech reviewers natin, ang performance ng bagong Poco M3 5G na to. Poco M3 Pro 5G. Sa susunod na balita, sa Noipy Geeks, sa panulat ni Patrick Cañete, Realme Narzo 30, Helio G95, 90Hz display, 5000 mAh, 30 watts charging. So, si Realme Narzo 30 is magre-release din ng budget gaming phone. I assume na budget gaming ito since it will be using Helio G95 and Narzo kasi. So I think ang Narzo series ni Realme is budget, right? Tama ba? Hindi pa kasi ako nakakahawak ng Realme Narzo, so hindi ko pa masyadong gamay ka nga. Helio G95, hanapin natin yung full specs ha. Ito ang full specs.
Realme Narzo 30 specs, Android 11, dual SIM, 6.5, 1080p. Okay, 1080p, 90Hz refresh rate, 2 GHz, G95. Yeah. Well, this is mid-range gaming, G95. Marami ng review nito, so medyo familiar na ako nito. This is mid-range gaming, 6GB na LPDDR4X, Mali G76, yes, gaming, UFS 2.1, 3 times faster than eMMC, 16 megapixel sa front camera. So, good ang selfie nito. Not very good nga lang sa low light dahil f2.1. Pero yung main camera f1.8. Good na rin to. Triple camera din. 2 and 2. So, parang yung kanina, yung Poco M3 Pro 5G. Tapatan. Except, lamang itong Narzo 30 sa front. Dahil ito ay 16 megapixel. And kanina, si Poco M3 is just using what do you call this? 8 megapixel lang sa front. So, side mounted H4G LTE. Yun nga lang hindi siya 5G. 4G LTE lang. So, lamang dun si Poco M3 Pro 5G. Wi-Fi, ABG and AC. So, supported niya ang 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi connection. What else? Bluetooth 5.0. May NFC. I'm not sure kung useful na ang NFC dito sa Pilipinas. May 4 siyang GPS. USB Type-C, and 5,000 removable battery. 30 watts dart charge. So, in a way, meron siyang lamang kay Poco M3 Pro 5G, and in a way, may lamang din si Poco M3 Pro 5G sa kanya. Yun nga. Pero, I think, mas lamang ng konti si Poco M3 Pro 5G pagdating sa performance. I'm not really sure. Don't quote me on this. Pwede pang mabago ang pananaw ko rito since hindi pa talaga tested si Dimensity 700 5G. So, malalaman natin sa mga future reviews. Pero, I have a gut feeling na mas malakas at mas sulit si Poco M3 Pro 5G pagdating sa ganitong specs. We'll find out, okay? Hindi pa naman yun yung final statement ko. And finally, sa Noypi Geeks, the list of Dito telecommunity locations in the Philippines. Sa panulat ito ni Patrick Cañete. So, recently, nag-announce si Dito na official na ang Dito network sa NCR. And ito na ngayon ang updated na list of areas na meron dito network. Isa-isa na natin. Sa NCR, Las Piñas, Caloocan, Malabon, Makati ito. Mayroon ba Makato? Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Parañaque, Pasig, Patero, San Juan, Quezon City, Taguig, Valenzuela. Sa Cavite naman, Tagaytay, Silang, Kawit, Bacoor City, and Imus City. Sa Batangas, Tanawan, Lipa City, Malvar, Santo Tomas, Ibaan, Batangas. Bulacan, Baliwag at Plaridel. Sa Pampanga, San Fernando City. Sa Laguna, sa amin. Los Baños pa lang at Calamba. Wala pa dito sa Cabuyao. Sa Nueva Ecija, Talavera, Science City of Muñoz, Santa Rosa, Palayan, Cabanatuan, Gapan, San Leonardo, San Jose City. And sa Tarlac City, Gerona, Concepcion, Capas. South Cotabato, General Santos City. Metro Cebu naman ay Cebu City, Carcar, Danao, Consolacion, Liloan, Minglanilla, Mandaue, San Fernando, Naga, Talisay, Toledo City, Balamban, and Barili. And Metro Davao, Tagum, Panabo, Digos, Carmen, Davao City. And finally, Davao del Norte, Santo Tomas, and Braulio, Duhali. So, in case na masyadong mabilis ang pagkakasabi ko, pwede nyo namang check na lang yung link sa video description. Iwan ko yung link dito sa video description. And yeah, ang tanong, kasama ba ang area nyo sa mga nabanggit dito? Sa listahan na to, kasama ba? And kung kasama, kamusta ang performance ng Dito network sa cellphone nyo? Kung nakabili na kayo ng SIM card, kasi alam ko medyo hoarding ngayon. Maraming nag-hoard ngayon ng mga sellers ng Dito SIM card, which is sad to say. Pero hopefully makakakuha din tayo eventually ng Dito SIM card. At least sa mga meron ng official na Dito network. Sa amin na wala pa, okay, hindi pa kami nag-worry kasi wala pa naman din. So hindi pa namin matest. So pag nakahawak ko ng Dito SIM card na talaga itetest ko, ipopost ko talaga sa channel na to. Anyway, so comment section, kamusta ang Dito SIM card sa mga nabanggit na mga areas? Kung kasama ang areas nyo dito sa mga nabanggit na to. Alright, comment section. I hope naging informative kahit konti lang. This is Rain Manguera. Don't forget to subscribe, like, and share. Okay? Rain Manguera, and you're watching Tech Diario. Good night, and I'm out.